A blessed Sabbath day, everyone. Thank you for joining us here at the Bible of Faith Ministries. I'm Pastor Rex Frank, and it's a joy to have you with us today. I hope and pray that everyone is doing well under the guidance and care of Almighty Father Yahweh. We deeply appreciate you taking the time to be with us today, and may this message inspire and bless your lives. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. All right. To start our message today, let's go ahead and open our Bibles to the book of John, chapter 16, verse 13. And it says, "When the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own, but will tell you what He has heard. He will tell you about the future." Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Let's go ahead and humble ourselves to Almighty Father Yahweh as we receive His word today. Let's go ahead and pray. Heavenly Father Yahweh, we come to you today with thankful hearts and grateful that you have brought us together. Thank you for giving us this opportunity to worship you and to hear your word. Please help us open our hearts and open our minds so we can fully understand your message. Let your Spirit guide us, teach us, and give us the wisdom to apply it in all our lives. Father Yahweh, bless the words we will hear today and help us to take them seriously and live them out in our daily lives. Thank you, Father Yahweh, for all the blessings you have given us and for your love and for your care. Father Yahweh, we give all the glory and praise to your mighty and powerful name. And we ask all these things through the name of your Son, our Savior, Yahshua Messiah. Hallelujah, hallelujah. Friends, our message today is entitled, "How Does the Holy Spirit Prepare Us for Trials?" How does the Holy Spirit prepare us for trials? Sa Tagalog po mga kapatid, paano tayo inihahanda ng banal na Espiritu sa mga pagsubok? Friends, we all know that life is not always easy. Tama po ba? Life can suddenly take a turn. One moment you are fine, and the next you are facing pressure and problems you did not expect. Friends, when life gets hard, it challenges our strength and our trust in our Almighty Father Yahweh. Tama po ba? Subalit bilang mga believers, we know that we are not alone. Hindi po tayo nag-iisa sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Friends, the Holy Spirit, our helper from Abba Yahweh through our Messiah Yeshua, He is always one step ahead of us. He prepares our hearts, He gives us strength, and He leads us even before the problem begins. Friends, look at this. When our Messiah Yeshua talk about the Holy Spirit doon po sa binasa natin sa John chapter 16 verse 13, hindi lang siya nagbigay ng comfort or hindi lamang nagbigay ang ating Messiah Yeshua ng karamay para po sa atin. Our Messiah Yeshua is giving us help. Help. A gentle voice that speaks truth. Someone who guides us and gets our hearts and minds ready for what's coming. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, our Messiah Yeshua is telling us that when the storms of life come, at talagang darating po ito, mga kapatid, talagang darating ang mga pagsubok sa buhay, the Holy Spirit is making us ready. The Holy Spirit is making us ready to face anything. Alam po ninyo mga kapatid, mga kaibigan, ang banal na Espiritu ay hindi lamang basta-basta lumilitaw sa gitna ng pagsubok ng ating pong buhay. Tandaan po natin yan. Hindi lamang basta-basta dumarating ang banal o lumilitaw ang banal na Espiritu pag tayo po ay nagkakaroon ng mga pagsubok sa ating buhay. Ang banal na Espiritu, take note of this my friends, ang banal na Espiritu po ay gumagalaw na bago pa dumating ang mga pagsubok sa buhay po natin. The Holy Spirit prepares our hearts, He strengthens our faith, and He reminds us of Abba Yahweh's word. Tandaan po natin yan.
And many times, my friends, we don't even realize that He's already moving quietly, guiding our decisions. Ang hindi natin namamalayan na ang banal na Espiritu ang nagbibigay. Look at this, my friends. Kasi kung minsan, hindi natin naiisip ito. Hindi natin namamalayan, mga kapatid, na yung banal na Espiritu yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Siya yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan kapag meron tayong nararamdamang kaba. Tama po ba? Hindi natin naiisip yan. Na kapag tayo po ay nakakaramdam ng kaba, siya yung nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Ano po ang sabi ni Apostle Paul doon sa Ephesians chapter 3? Verse 16, I pray that from His glorious, unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Bago pa dumating ang anumang mga challenges sa ating pong buhay, mga kapatid, mga kaibigan, the Holy Spirit is already strengthening our hearts. Binibigyan na po tayo ng kapayapaan, ng kalakasan. He's giving us strength from within. Hallelujah. Giving us the confidence, spiritual strength to face what's coming ahead. Alam niyo mga kapatid, kung hindi man ito maintindihan ng iba o ibang mga tao, pero tayo mga kapatid na anak ng ating Amang Yahweh, nalalaman po natin na ang tumutulong sa atin sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay ay walang iba, kundi ang ibinigay o pinagkaloob ng ating Amang Yahweh na banal na Espiritu. Siya po ang nagkaloob nito. Ang banal na Espiritu po ang nagpapaalala sa atin sa mga pangako ng ating Amang Yahweh kapag tayo po ay nawawalan ng pag-asa sa buhay o kaya naman mga kapatid, merong kaba na dumarating o mayroon tayong nararamdamang kaba sa atin buhay. Ang banal na Espiritu, mga kapatid, ang tumutulong sa atin kung hindi natin nalalaman kung ano ang ating ipapanalangin sa ating Amang Yahweh. Siya po ang tumutulong. Ito ang kagandahan nito, mga kapatid, mga kaibigan. Kapag ang banal na Espiritu ay nananahan sa ating pong buhay, hindi tayo mawawalan po ng koneksyon sa ating Amang Yahweh kahit ano pang pagsubok na dumating sa ating pong buhay. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, never forget this. The Holy Spirit is not just near us. Ulitin ko, mga kapatid. The Holy Spirit is not just near us. He is within us. Nakita niyo, mga kapatid? Nasa atin. He is within us. He's living inside of us. The Holy Spirit is preparing us before the battle begins. The Holy Spirit is already fighting for us. The Holy Spirit is already leading us to victory step by step. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. And some people will say, Pastor Rex, hindi ko naman nararamdaman yung banal na Espiritu sa buhay ko. Hindi ko mapakinggan yung banal na Espiritu sa buhay ko. But just think about this, my friends. Think about this. Yung mga nanonood, think about this. Kung meron po kayong doubt, meron kayong agam-agam sa iyong pag-iisip na, Pastor Rex, hindi ko naman po nararamdaman yung banal na Espiritu Hindi ko nga napapakinggan yung banal na Espiritu But just think about this, my friends. Yung confidence, yung courage na nararamdaman mo sa gitna ng mga pagsubok, that's the Holy Spirit at work. Tama? Yung kapayapaan na nararamdaman mo kapag ikaw ay mayroong mga challenges sa buhay, that's the Holy Spirit at work. Hindi mo man marinig ang banal na Espiritu na sumisigaw kapag may pinagdadaanan ka sa buhay, pero do not ever think na walang ginagawa ito. Tahimik man siya, at wala kang naririnig na sigaw, o wala kang boses naririnig, the Holy Spirit is moving already in your life. He's working behind the scenes.
strengthening you, guiding you, and gently reminding you that Abba Yahweh is holding you in the palm of His hands. Can everyone say hallelujah? I like what it says in Romans. Romans chapter 8:14. Ganito po ang pagkakasabi. For those who are led by the Spirit of Yahweh are the children of Yahweh. Ano po sabi sa talata? Kapag tayo'y pinangungunahan ng banal na Espiritu ni Amang Yahweh, tayo ay tunay na kanyang mga anak. Ipinapakita dito mga kapatid na tayo po ay sa Kanya. Ipinapakita po sa passage na ito mga kapatid na tayo ay kabilang sa pamilya ng ating Amang Yahweh. And friends, remember this, we are never alone kung tayo po ay kabilang sa pamilya ng ating Amang Yahweh. We are not just anybody. We are sons and daughters of Abba Yahweh. Can everyone say hallelujah? Hindi po tayo nag-iisa. Always remember this, my friends, that when we let the Holy Spirit guide us, we start living as true children of Abba Yahweh. We have confidence, we have purpose, and we have never-ending love na nanggagaling po sa Kanya. And that's why I encourage everyone today, don't fear. Don't fear. Huwag po kayong matakot kapag meron pong trials. Huwag po kayong matakot kapag may mga pagsubok na dumarating sa inyong buhay. We are not walking into battles empty-handed. Tandaan po natin yan. Dahil meron po tayong banal na espiritu na ipinagkaloob ng ating Amang Yahweh. Having the Holy Spirit living in us, advantage po natin yan, mga kapatid. Ulitin ko mga kapatid. Having the Holy Spirit in our lives, within us, nasa loob po natin, yan po ang advantage natin bilang mga anak ng ating Amang Yahweh. That's the unseen power. That's the unseen power that activates our courage. That is the unseen power within us that gives wisdom, peace, and what? And spiritual power. Ito yung sinasabi po doon sa Ephesians chapter 3 verse 16, mga kapatid, mga kaibigan, na sabing ganyan, we will what? We will be empowered with the inner strength through His Spirit. This is the power. Ano yun? Ano yung power na yun? The Holy Spirit. Kung nasa atin ang banal na Espiritu na galing sa ating Amang Yahweh, mayroon po tayong kapangyarihan. Can everyone say hallelujah? May kapangyarihan tayo. Look at this, my friends. Kung ang mundo, mga kapatid, umaasa sa panlabas na kalakasan, kung ang mundo, mga kapatid, ay umaasa sa panlabas na katatagan, tayo bilang mga anak ng ating Amang Yahweh, mga kapatid, sa tayo umaasa? Umaasa tayo sa tibay na nagmumula sa banal na Espiritu na ipinagkaloob ng ating Amang Yahweh para sa atin. Tama po ba? Alam niyo mga kapatid, isa sa mga kapangyarihang ibinibigay sa atin ng banal na Espiritu ay ang pagkakaroon po ng kaalaman sa katotohanan. Ano po mga kapatid ang nabasa natin kanina? Doon sa John chapter 16 verse 13, ang sabing ganyan, the Holy Spirit will guide you into all truth, sa katotohanan. Let me ask everyone right now, my friends. Let me ask everyone right now. Bakit mahalaga po ang katotohanan sa panahon ng mga pagsubok? Bakit po mahalaga ang katotohanan sa panahon po na tayo ay dumadaan sa mga pagsubok sa buhay? Look at this. Dahil po kapag ang kasinungalingan ng mundo ang nalalaman lamang natin, kapag ang kasinungalingan lamang ng mundo ang iisipin natin, magdadala lamang ito ng takot or fear sa ating pong buhay. Tama po ba? However, mga kapatid, kung ang panghahawakan natin ay ang katotohanan na taglay ng banal na Espiritu, anong mangyayari?
magkakaroon tayo ng kapayapaan. Di ba? Kapag ang taglay natin, mga kapatid, ang pinangahawakan natin ay yung katotohanan na galing sa banal na Espiritu, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kahit na may mga trials, kahit na may mga kaguluhan, may mga pagsubok na bating sa ating buhay, meron po tayong mararamdamang tunay na kapayapaan. Yan ang katotohanan. Ano po ang sabi sa John 14, verse 26 to 27? But when the Father sends the advocate as my representative, that is the Holy Spirit, He will teach you everything and He will remind you of everything I have told you. I'm leaving you with a gift. Ano sabi ng ating Messiah Yeshua? I'm leaving you with a gift. Peace of mind and heart. Hallelujah. Peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Hindi po mabibigay, mga kapatid. Hindi po mabibigay ng mundo ang tunay na kapayapaan. Yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan. Hindi po mabibigay ng mundo ang tunay na kapayapaan. The Holy Spirit will provide what? True peace sa ating pong buhay. At kung ang banal na Espiritu ang gabay natin sa katotohanan, hindi po tayo madadaya ng kaaway. Hindi tayo magkakaroon ng takot sa ating puso't isipan. Kahit na sa gitna ng matinding pagsubok, kahit na sa matinding pagsubok ng buhay, ipapaalala sa atin ng banal na Espiritu yung mga promises, yung mga salita ng ating Amang Yahweh. At ito ang magdadala ng kapayapaan, ng peace sa ating pong buhay. Magdadala ng pag-asa. Ito po ay magdadala ng katatagan sa ating kaisipan. Ito ang nagsasabi sa atin na huwag tayong sumuko, huwag tayong bumitaw. Ang banal na Espiritu, mga kapatid, ang magsasabi sa atin na magtiwala lamang tayo sa ating Amang Yahweh. Kaya mo say hallelujah. Hallelujah. Friends, remember this. Kapag tayo po ay puno ng katotohanan, if we are full of truth sa ating pong buhay na galing po sa ating Amang Yahweh, at pinangahawakan natin ang katotohanan ito, mas madali nating makikilala o malalaman ang mga ginagawang kasinungalingan ng kalaban. Tandaan po natin yan. Hindi po tayo madadaya kapag alam natin ang katotohanan. Kahit na ano pa ang sabihin ng mundo, kung alam po natin ang katotohanan, alam po natin ang salita ng ating Amang Yahweh, kung ano ang nilalaman po nito, hindi po tayo madadaya. Friends, ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng discernment o yung pangunawa para hindi po tayo maligaw. Kaya napakahalaga, mga kapatid, mga kaibigan, na taglayin natin sa ating buhay ang katotohanan araw-araw. That's why we must know the truth. Tama po ba? Bakit mahalaga ang katotohanan? Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin sa mga panlilinlang at mga gawa ng kaaway. Ano po ang sabi, mga kapatid, sa John 8, verse 32? John 8, verse 32, and you will know the truth. Look at this. And you will know the truth, and the truth will set you what? Free. You will know the truth, and the truth will what? Set you free. Kaya mo say hallelujah? Kaya kung gusto mong lumaya sa takot, lumaya sa pagkakasala, lumaya sa paulit-ulit na pagkakamali sa iyong buhay, then hanapin mo ang katotohanan. Tama po ba? Hanapin mo ang katotohanan. Remember this, my friends. Abba Yahweh's truth does not just give information. Anong ginagawa ng katotohanan sa buhay ng tao? It changes the life of a person na naghahanap ng katotohanan.
Binabago nito ang buhay ng tao kapag yung taong yon, hinahanap niya ang katotohanan. When the Holy Spirit shows you the truth, He also sets you free. And once, look at this, my friends, look at this, take note. And once you know the truth, kapag alam mo na ang katotohanan, lies can no longer control you. Can everyone say hallelujah? Tama po ba? Kapag alam mo na ang katotohanan, alam mo na ang salita ng ating Amang Yahweh, hindi ka na maloloko ng kaaway. Hindi ka na madadahayan ng kaaway. Kahit na ano pang sabihin ng mundo, kahit na ano pang sabihin ng kaaway, kung alam mo ang katotohanan, hindi ka niya maloloko. The more you walk with the Holy Spirit, my friends, the sharper your spiritual hearing becomes. Mas madali mong maririnig ang tinig ng banal na Espiritu kung palagi kang susunod sa salita ng ating Amang Yahweh. Kung alam mo ang nasusulat sa mga salita ng ating Amang Yahweh, alam mo ang sinasabi ng ating Amang Yahweh, mas malalaman mo kung ano ang mali at ano ang tama. The Holy Spirit gives us spiritual eyesight, my friends. The Holy Spirit gives us what? The spiritual discernment. The Holy Spirit allows us to see what others don't see. The Holy Spirit allows us to know when it is Abba Yahweh's voice or you are being deceived by the enemy. Mga kapatid, mga kaibigan, sa gitna ng kaguluhan ng mundo, hindi ka mawawala. Hallelujah! Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, kung alam mo ang salita ng ating Amang Yahweh, pinakikinggan mo ang salita ng banal na Espiritu, mga kapatid, hindi ka mawawala, hindi ka malilito. Hindi ka madadala sa kasinungalingan dahil hawak mo ang katotohanan. So if you are praying for direction, start pursuing the truth. Hanapin mo ang katotohanan, mga kapatid. Because when you know the truth, you will walk in freedom. And when you walk in freedom, you will step into purpose that Abba Yahweh created you to fulfill sa iyong buhay. Hallelujah! So let me encourage you today, my friends. Let me encourage you today. Let the Holy Spirit fill you with truth today. Katotohanang sumisira sa anumang kasinungalingan, katotohanang nagpapalakas ng pananampalataya, at katotohanang nagpapalaya magpakailanman. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. All right, one more way the Holy Spirit helps us to endure life struggles is that what? The Spirit produces joy. The Spirit produces joy in the midst of pain. Yan ang ginagawa po ng banal na Espiritu. Ano po ang sabi sa Acts 13? Verse 52, and the believers were filled with joy and with the Holy Spirit. Friends, I want you to remember this. I want you to remember this. Joy is not the absence of pain. Joy is not the absence of pain. It is the presence of the Holy Spirit. Hallelujah. The Holy Spirit gives us joy that stays. Joy that keeps smiling, singing, and trusting even in the hard times. Look at this, my friends. Even when life hurts, the Holy Spirit gives us a joy that cannot be explained. Ang ganda, no? Ang sarap. Kahit na may mga pagsubok sa buhay, kahit na may mga challenges, may mga trials na dumarating sa ating mga buhay, mga kapatid, kung nasa atin ang banal na Espiritu, magkakaroon po tayo ng joy, ng kasiyahan.
na hindi po natin maintindihan kung bakit meron po tayong ganong kasiyahan. Pero you know what? As believers, as children of Almighty Father Yahweh, we know kung saan nanggagaling ang kasiyahan iyon. Saan? Sa banal na Espiritu. Hallelujah. The Holy Spirit gives us a joy that cannot be explained, a deep inner gladness that comes from knowing that Abba Yahweh is with us and He will help us sa anumang mga pagsubok na dumating. Ang kagalakang ito, mga kapatid, hindi po nakadepende sa ating sitwasyon, ha? Dahil ang kagalakang ito, mga kapatid, nakadepende ito saan? Sa ating relasyon sa ating Amang Yahweh. Look at this, my friends. When the Holy Spirit lives in us or lives in you, joy becomes your inner strength. Hallelujah. Ano po ang sabi sa Nehemiah chapter 8, verse 10? Sabi ganyan, don't be dejected and sad, for the joy of Yahweh is what? Is your strength. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. The joy of Yahweh is your strength. Kaya may makikita ka, mga kapatid, na may mga kapatiran tayo na kahit na mabigat yung pinagdadaanan sa kanilang buhay, nagagawang magpatuloy saan? Sa paglilingkod. Nagagawang magpatuloy saan? Sa kanila pong tungkulin sa ating Amang Yahweh. You know why? Because they have that inner joy na ibinigay ng ating Amang Yahweh. Kahit na may mga pagsubok sa buhay, may mga kapatiran tayo, mga kapatid, mga kaibigan, kahit na may mga pagsubok sa buhay, may mga pagsubok na dumarating, may mga challenges, may mga trials, may mga problems na kinakaharap, patuloy sila, mga kapatid, saan? Sa paglilingkod sa ating Amang Yahweh na merong kagalakan. Because they have the Holy Spirit. Hindi nakadepende sa kanilang sitwasyon yung kanilang paglilingkod sa ating Amang Yahweh. Hindi nakadepende, mga kapatid, sa kanilang problema, sa kanilang kinakaharap, ang kanilang mga tungkulin sa ating Amang Yahweh. Dahil meron silang deep relationship with Almighty Father Yahweh. Friends, this is the beauty of having the Holy Spirit inside of us. This is the beauty. This is the advantage na meron pa tayong banal na Espiritu. Because when everything around us is falling apart, something inside of you saying, you can do it. May magsasabi sa inyo, hawak ka ng ating Amang Yahweh. Be strong. And that something, my friends, is the joy. That something is the joy that comes from the Spirit. It's not fake joy. It's not temporary joy. It's the quiet, steady, and true gladness sa ating pong puso. Hallelujah. Ang kagalakang ito, mga kapatid, ay hindi lamang isang pakiramdam. It's not just feelings. Yung joy na ito, mga kapatid, yung kagalakang ito, mga kapatid, it's not just feelings, my friends. It's our strength. It helps you stand your ground kahit kaliwat kanan na yung mga pagsubok na buhay, sa iyong buhay na nararamdaman mo o kinakaharap mo. This is the strength na nagbibigay sa iyo ng kadahilanan para magpatuloy sa pagmamahal, para makapagpatuloy sa paglilingkod. Kahit pagod ka na, kahit nasasaktan ka na. This is the true joy that Abba Yahweh gives through the Holy Spirit. Friends, when your joy comes from the Holy Spirit, it never dies. It never ends. Hallelujah. When your joy comes from the Holy Spirit, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po ito nawawala. Even when life gets hard, even when you're exhausted, or when no one seems to understand you, that joy keeps flowing sa buhay mo.
Because it's not coming from your emotions. It's not coming from your feelings, my friends. Saan ang gagaling ito? From our Almighty Father Yahweh. And that's why you should never underestimate the power of the Holy Spirit to bring joy. The Holy Spirit lifts you when you are down. The Holy Spirit gives you strength when you are weak. And the Holy Spirit helps you worship our Almighty Father Yahweh even in the middle of pain. Tandaan po natin mga kapatid, mga kaibigan, pain may last for a while, but the joy from the Holy Spirit lasts forever. Let the joy, my friends, fill your heart today. Let that joy fill your heart today. No matter what you're facing, no matter kung ano man ang sitwasyon mo, dapat yung joy na yon ang manahan sa iyong puso. Kaya ano po ang sabi mga kapatid sa Psalm 30 verse 5? Sabing ganyan, weeping may last through the night, but joy comes with the morning. Sa Tagalog mga kapatid, maaring ang pag-iyak ay tumagal magdamag, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Can I mo say hallelujah? Hallelujah. Kaya napakaganda mga kapatid. Napunuin natin ang ating buhay ng banal na Espiritu kung nais natin yung tunay na kagalakan ang ating maramdaman. Hallelujah! Now, let's look at another powerful way the Holy Spirit strengthens us during life's trial. Ano po yung mga kapatid? The Holy Spirit, my friends, the Holy Spirit guides us away from unnecessary troubles. Ulitin ko mga kapatid, paano tayo prepare ng banal na Espiritu? The Holy Spirit, what? Guides us away, papalayo, from unnecessary troubles. Friends, one powerful way the Holy Spirit helps us through life is by keeping us from walking into trouble we don't need to face. The Holy Spirit gives us wisdom to avoid the wrong paths. The Holy Spirit gives us the wisdom to avoid the wrong people. The Holy Spirit gives us, my friends, the wisdom to avoid the wrong choices or wrong decisions before they turn into pain. That's not just protection, my friends. That is love in action. Tama po ba? Ganito po ang sabi mga kapatid sa Galatians chapter 5. Galatians chapter 5 verse 16. Basahin po natin. So I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. We all know, my friends, na may mga trials na darating sa ating pong buhay. We all know, my friends, na may mga problema na darating sa ating pong buhay. Pero may mga problema, may mga trials na maaari po nating maiwasan. May mga problema, mga kapatid, o may mga trials, may mga pagsubok sa ating buhay, mga kapatid, na pwedeng maiwasan. Let me give you an example, my friends. Sa health po natin. Sa health natin. You can avoid acquired diabetes. You can avoid high blood pressure. You can avoid high cholesterol at iba pang mga kasakitan kung pangangalagaan natin ang ating kalusugan. Tama po ba? Kung iiwas ka sa mga pagkain hindi po nararapat sa iyo and you will only try your best to take care of your health, maiiwasan mo ang mga kasakitang ito, maiiwasan mo ang tinatawag na health problems. Tama po ba? Another example, mga kapatid, maiiwasan mo ang mga negative influence of friends or mga tinatawag na peer pressure
kung lalayo ka sa mga taong nalalaman mo na hindi maganda ang mga ginagawa. Another example, maiiwasan mo ang mga financial challenges sa buhay mo kung magiging masinop ka sa iyong mga resources. Friends, Abba Yahweh gave us discernment para mailayo natin ang ating buhay at ang ating mga sarili sa mga bagay na makakasama po sa atin. I know that some trials are part of life, but others could have been avoided if we had just listened, stayed close to the Spirit, and made better choices. We could have avoided these troubles kung alam lamang nating makinig sa boses ng banal na Espiritu. Tandaan po natin mga kapatid na ang banal na Espiritu ay hindi lamang tayo inihahanda sa mga padating na pagsubok sa buhay, iniiwas din tayo nito sa mga trials na hindi na dapat nating maranasan pa. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Kung marunong lamang tayong makinig sa udyok ng banal na Espiritu, malalaman nating umiwas sa mga kaguluhan at sa mga unnecessary challenges sa ating pong buhay. Tandaan po natin yan. The Holy Spirit gives us that gentle reminder, like, don't react in anger. Siya yung magsasabi sa atin na, that deal is not right for you. Siya yung magsasabi na, that relationship is not for you. Those small whispers are Abba Yahweh's way of guiding and protecting us sa mga problema na hindi na dapat nating maranasan pa, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya kapag may nararamdaman kang munting udyok sa puso mo, wag mo na itong ipawalang bahala. Kapag merong umuudyok sa iyo na wag mong ituloy yung plano na yan, umalis ka na dyan. I encourage you na pakinggan mo yung boses na ito. Friends, remember this, those are not just thoughts. That is the voice of the Holy Spirit trying to save you from heartache. He is trying to save you from regret or even from danger. Friends, many times what the Holy Spirit is doing is giving us a way out. Bago pa man tayo mapahamak, bago pa man tayo masangkot sa kapahamakan. Ibinibigay niya na ganun tayo kamahal ng ating Amang Yahweh. Ibinibigay na tayo ng warning na wag na nating gawin ito. He's giving us a way out already bago pa tayo mapahamak o masangkot sa kapahamakan. Ano po ang sabi mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, sabi nga yan, and Yahweh is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, the way out, nagsisimula yan sa bulong ng banal na Espiritu. Abba Yahweh warns us through the Holy Spirit bago pa natin mailagay ang ating sarili sa mga sitwasyong makakasama po sa atin. Yung banal na Espiritu ang nagsasabi na, wag dyan, hindi yan tama, hindi para sa iyo yan, pakinggan mo ako at lumayo ka sa mga bagay o sa mga taong iyan dahil makakasama sa iyo yan. Yun yung bulong ng banal na Espiritu. And that's why it's so important, my friends, to live a life that's sensitive to the voice of the Holy Spirit. A life that's prayerful, listening, and willing to obey even the smallest whisper na marinig mo sa Kanya. Remember this, my friends. Sometimes, listen to this. Listen to this. Sometimes, all it takes is one quiet whisper from the Holy Spirit to protect you from disaster. Take note of this. The Holy Spirit is not here to make our life harder. The Holy Spirit is here to make
our steps wiser. Hallelujah. Inilalayo tayo mga kapatid ng banal na espiritu sa mga delay, sa regret, sa heartbreak, sa mga wasted time. Kung marunong lamang tayong makinig sa boses ng banal na espiritu, matutulungan niya po tayo sa ating buhay na pang-araw-araw. The Holy Spirit, my friends, I encourage you, follow the Holy Spirit's lead every step of the way. Listen, my friends, when He whispers. Obey when He warns you. Magtiwala ka na ang bawat bulong, mga kapatid, ay patunay na ikaw ay ginagabayan ng ating Amang Yahweh sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Friends, the Holy Spirit does not only strengthen us in trials, He also protects us from experiencing problems or trials that were never part of Abba Yahweh's plan for us. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. So, let's move to the next way the Holy Spirit helps us to endure life struggles. Ano po yung pang-apat? The Holy Spirit changes how we see things, aligning us with Abba Yahweh. Friends, we all know that when life gets harder, tougher, ano nangyayari? Things can get confusing. Tama po ba? Kapag nasasaktan tayo, parang mas lumalala yung mga nangyayari sa ating buhay. Kapag tayo natatakot, tayo ay nakakalimot, mga kapatid. Di ba? Kapag tayo po'y natatakot, when we're confused, when we are afraid, nakakalimutan natin yung pinanghahawakan nating katotohanan. Kaya nga nandiyan ang banal na Espiritu para tulungan po tayong makita ang sitwasyon sa paraan ng ating Amang Yahweh at hindi sa ating pamamaraan. That's why instead of just asking, Abba Yahweh, why is this happening? Bakit nangyayari ito? The Spirit teaches us to ask, Abba Yahweh, what are you teaching me through these challenges? The Holy Spirit does not just change our situation, my friends. He changes our perspective. Ano yung perspective? Our insight. He changes our awareness. He helps us see the purpose of pain and trials sa ating pong buhay. Ano po ang sabi sa 1 Corinthians chapter 2, verse 10 to 12? But it was to us that Yahweh revealed things by His Spirit. For His Spirit searches out everything and shows us Yahweh's deep secrets. And we have received Yahweh's Spirit, not the world's spirit, so we can know the wonderful things Yahweh has freely given us. Mga kapatid, mga kaibigan, ang banal na Espiritu ay pinagkakaluban tayo ng pananaw na ayon sa ating Amang Yahweh upang makita natin ang purpose, ang layunin ng mga pains, ang mga layunin ng mga challenges na dumarating sa atin. Friends, the Holy Spirit does not just change what we see, He changes how we see it. The Holy Spirit, my friends, replaces fear with faith. The Holy Spirit replaces confusion with what? Clarity. When the world says, you're stuck dyan sa problemang yan, the Holy Spirit will say, this is where your advancement begins. Can everyone say hallelujah? Binibigyan niya tayo, mga kapatid, ng insight. Binibigyan niya tayo ng isang pananaw, hindi ayon sa ating pananaw, kundi ayon sa pananaw ng ating Amang Yahweh. Friends, let me share a simple but powerful
Bible story na makikita natin sa 2 Kings chapter 6. This story was about Elisha, isang propeta ng ating Amang Yahweh. And during this time, my friends, ang Israel po ay may kalaban, yung hari ng Aram. May mga situations, mga kapatid, every time the enemy made plans to attack ang mga Israelites, mga kapatid, Elisha would warn the king of Israel ahead of time. So palaging ganito po ang nangyayari, mga kapatid. Ganito, kapag merong binabalak ang hari ng Aram ng masama dun sa mga Israelites, agad-agad sinasabi po ito ni Prophet Elisha dun sa hari ng Israel. Kaya nagalit itong hari po ng Aram. Kaya nagpadala siya ng maraming mga kawal para hulihin po itong si Prophet Elisha. So pinaghahanap po ito si Prophet Elisha, mga kapatid, mga kaibigan. Then one morning, my friends, isa sa mga servant po ni Elisha ay nakita niya. One morning, nakita niya, mga kapatid, na napapaligiran na sila ng mga sundalo. Napapaligiran sila ng mga horses and chariots ng mga kalaban. They were completely surrounded. They were completely surrounded, my friends. Hindi sila makakalabas. Hindi sila makakatakbo. Hindi sila makakatakas. Kaya ano nangyari? Kaya nagpanik agad itong servant ni Prophet Elisha. So he ran. Pumunta siya kay Elisha. At ganito ang kanyang sinabi. Basahin po natin, mga kapatid. Ganito ang kanyang sinabi sa 2 Kings chapter 6 verse 15. Elisha's servant got up early that morning. When he went outside, he saw an army with horses and chariots all around the city. Nakita niyo, mga kapatid? He ran. He get up. Nakita niya yung mga chariots, yung mga army. Let me ask everyone right now, may mga pagkakataon ba sa iyong mga buhay na ang pakiramdam mo, mga kapatid? Pinapaligiran ka ng mga kaliwat ka ng problema? Meron ba dito? Di ba? So sometimes sa buhay natin, para bang kaliwat kanan, may mga problema kang kinakaharap. Like, you woke up one morning and suddenly may mga challenges na dumating na sa iyong buhay. Kahapon, walang problema. Kahapon, ayos lang ang buhay mo. Then suddenly, pagkagising mo ng umaga, ayan na, may problema na. Unexpected trials. Unexpected pains. Unexpected problems. You don't know what to do and you feel so overwhelmed. Ganito yung naramdaman nung servant ni Elijah nung nakita niya yung mga horses, yung mga armies nakasurround sa kanila. The servant was seeing only through his natural eyes. At ganito ang nangyari sa atin kuminsan kapag may mga challenges na dumarating sa ating buhay, we lose perspective, we get distracted dahil po sa problema. Tama? Nakakalimutan natin na nandyan ang ating Amang Yahweh. Nakakalimutan natin na nandyan ang banal na Espiritu na handang dumamay, tulungan tayo sa kinakaharap nating problema. Tama po ba? Friends, unfortunately, we only see the problem. Unfortunately, we only see the problem, not the presence of Abba Yahweh and the Holy Spirit sa ating pong buhay. Diba? However, si Elisha, nung tinignan niya po yung mga armies na nakapaligid po sa kanila, iba yung kanyang nakita. Iba yung kanyang natanaw. Hindi yung problema, hindi yung mga armies na ready to attack them or ready to na maghumuli sa kanya, ang kanyang nakita. Iba ang kanyang nakita, mga kapatid. Hindi siya natakot. He was not shaken. He was not dismayed because of their situation. Ano sabi niya doon sa kanyang servant, mga kapatid? Let's read 2 Kings chapter 6, verse 16. Elisha said, "Don't be afraid. Don't be afraid.
The army that fights for us is larger than the army that fights for Aram. Ano po ang sabi niya sa servant? Mas marami ang hukbong kakampi natin kaysa sa hukbon ng Aram. Look at this, my friends. Look at this. Pareho silang tinignan. Nung tinignan nila, pareho yung nakita nila. Parehong sitwasyon ang nakita nila. Yung servant po ni Prophet Elisha, takot na takot sa kanilang sitwasyon. However, si Elisha naman, anong sabi niya? Huwag silang matakot. O huwag ka matakot. See, Prophet Elijah saw something his young servant could not. Not with his physical eyes, but with spiritual eyes opened by the Holy Spirit. Kaya ano ang sabi ni Prophet Elijah? Ano sabi po ni Prophet Elijah dun para makita ng kanyang servant yung kanyang nakita din? Let's read. 2 Kings chapter 17. Ito ang sabi ni Elijah. Then Elijah prayed and said, O Yahweh, I ask you open my servant's eyes so that he can see. Take note of this, my friends. Hindi po hiniling ni Prophet Elijah na tanggalin ni Amang Yahweh yung mga kalaban nila. Hindi po niya hiniling na tanggalin ni Amang Yahweh yung problemang kinakaharap nila, mga kapatid, mga kaibigan. Ano ang kanyang sinabi, mga kapatid? Ano ang kanyang panalangin? O Yahweh, open his eyes so that he can see. Buksan mo ang kanyang mga mata upang siya ay makakita. At ano po ang nangyari, mga kapatid? Aba Yahweh opened the servant's eyes. At ano po ang kanyang nakita, mga kapatid, mga kaibigan? Ituloy po natin ang basa sa 2 Kings chapter 6 verse 17. Yahweh opened the eyes of the young man, and he saw that the mountain was full of horses and chariots of fire surrounding Elijah. Friends, the young servant realized that they were not surrounded by enemies. Ano ang nakapalibot sa kanila? Ang kapangyarihan ng ating Amang Yahweh. Ang tulong na ipinadala ng ating Amang Yahweh. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Look at this, my friends. Abba Yahweh had already sent his help. Abba Yahweh already sent his protection. Pero hindi ito ang nakita ng servant ni Elisha dahil pinangunahan siya ng takot, ng fear. His eyes were blinded by fear, my friends. Ano lamang nakita niya? Yung problema. Ang nakita lamang niya, yung problema dahil dun siya naka-focus. Nakalimutan niya na kasama nila ang propeta ni Amang Yahweh at kasama rin nila ang ating Amang Yahweh. Friends, many times ganito po ang nangyayari sa maraming tao. Tama? Many times ganito po ang nangyayari sa maraming mga tao sa kapanahunan natin ngayon. Instead of trusting Abba Yahweh to help them sa pamamagitan ng banal na Espiritu, pinangungunahan sila ng takot. Friends, when fear surrounds you, when pressure becomes too much, and all you see is what is going wrong, the Holy Spirit helps you see beyond what your eyes can see. Can everyone say hallelujah? The Holy Spirit shows you what Abba Yahweh is doing behind the scenes. So next time, mga kapatid, na may pagsubok na dumadating sa buhay mo, o may pagsubok na dumating sa buhay mo, at nararamdaman mo ang takot, huwag kang mag-focus sa problema. Kundi ask Abba Yahweh to open your spiritual eyes with the help of the Holy Spirit. Upang makita mo, upang maramdaman mo na hindi ka nag-iisa sa problemang ito. At hindi ka niya pababayaan. Tandaan mo ito, mga kapatid. You are covered with Abba Yahweh's love. You are surrounded by Abba Yahweh's presence. And you are protected
by Abba Yahweh's power. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, as we near the end of today's message, there's another powerful way that the Holy Spirit equips us during trials. And this is something we all need to hear. Ano po ito mga kapatid? Ito po ay, in times when we have no words, the Spirit prays for us. In times when we have no words to say, the Spirit prays for us. Ganito po ang sabi sa Romans chapter 8, verse 26. Also the Spirit helps us. We are very weak, but the Spirit helps us with our weakness. We don't know what to pray as we should, but the Spirit Himself speaks to Yahweh for us. He begs Yahweh for us, speaking to Him with feelings too deep for words. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, there are moments when you cannot even speak because of the pain. But the Holy Spirit never stops. The Holy Spirit is still praying for you, speaking to Abba Yahweh on your behalf. Kahit na hindi ka na nagsasalita, dahil hindi mo nalalaman, dahil sa bigat na nararamdaman mo, dahil sa bigat na mga problema na kinakaharap mo, mga kapatid, mga kaibigan, at hindi ka na nakakapagsalita, the Holy Spirit prays for us. Prays for you. Praying for you. Speaking to Abba Yahweh on your behalf. Napakaganda, no? Napakaganda. Friends, even in silence, Abba Yahweh hears you. Abba Yahweh sees your tears, feels your pain, and He understands what you cannot say. When your heart is too heavy, the Holy Spirit speaks for you. That's how personal our helper is. He does not wait for you to be strong. He comes in when you are weak. While life tries to shut you down, the Holy Spirit lifts you up. While others might not notice your struggle, Abba Yahweh is already moving because of the Spirit's prayer on your behalf. So if you are in that season right now where you feel numb, where you feel tired, where you feel worn out, like you don't even know what to pray anymore, I want you to know this. You are not forgotten. You are not left behind, my friends. The Holy Spirit is already at work. Hallelujah. Standing in the gap for you, fighting battles that you cannot even see. And this is why you still have hope. Yes, even, mga kapatid, even now, na kahit na meron kang nararamdaman ng mga pagsubok, meron kang kinakaharap na pagsubok sa iyong buhay, the Holy Spirit is working. When your strength runs out, my friends, the Spirit steps in. When your voice goes silent, the Holy Spirit's voice gets louder. When your faith feels weak, the Holy Spirit becomes your strength. Hallelujah. Friends, don't forget this. Our help is always with us. Hallelujah. Nasa atin palagi. The Holy Spirit, remember this, the Holy Spirit lives in us. Kaya wag po tayong matakot. Alam po natin, may mga problema, may mga challenges na darating sa ating buhay na kung minsan ang pakiramdam natin na hindi po natin malalampasan. But always remember, my friends, Abba Yahweh sent His help. At yung help na yun, mga kapatid, nandito na sa ating buhay. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. So, ano-ano po ang mga ginagawa ng banal na Espiritu to prepare us for trials? The Holy Spirit will guide you in all truth. The Holy Spirit produces joy in the midst of pain.
The Holy Spirit guides us away from unnecessary troubles. The Holy Spirit changes how we see things, aligning us with Abba Yahweh. At yung pinakahuli mga kapatid, in times when we have no words, the Holy Spirit prays for us. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. So as we close this message, take this promise deep into your heart, my friends. Let this truth anchor your heart today. Listen to the words of Isaiah in chapter 40, verse 29 to 31. Ganito po ang pagkakasabi. Isaiah 40, verses 29 to 31. He helps tired people be strong. He gives power to those without it. Young men get tired and need to rest. Even young boys stumble and fall. But those who trust in Yahweh will become strong again. Hallelujah. Friends, never forget this. The Holy Spirit is always at work in you. He is building your character, speaking to your heart, and preparing for what's ahead. Before the trial comes, He gives you strength. During the trial, He holds you, or during the trials, He holds you up. And after the trials, He heals and He restores what was broken. So that's why I encourage everyone today to let the Holy Spirit prepare you for this battle. Let the Holy Spirit prepare your heart. Because when the trial comes, my friends, you will stand firm. Not because you're ready, but because you have the Holy Spirit in you that Abba Yahweh has gifted you. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, sumainyo nawa ang kapayapaan ng pag-ibig at pananampalataya na nagmumula sa ating Amang Yahweh at sa ating Messiah Yeshua. Pagpalain nawa ng ating Messiah Yeshua ang lahat na nagmamahal sa Kanya ng tapat. Tumayo po tayo at tayo manalangin. Hallelujah. Almighty Father Yahweh, thank you so much for the message that we have received today. Father, thank you for giving us the Holy Spirit, our helper, our guide, our strength. Father Yahweh, thank you for reminding us today that we are never alone. Even before the problems come, you're already preparing our hearts and giving us strength from the Holy Spirit that you have given us. Thank you, Father Yahweh, for sending your Holy Spirit to guide us every day, to give us peace when we feel confused or weak. Thank you for the gift of the Holy Spirit who reminds us what is right, who help us pray even when we don't have the words. We thank you, Father Yahweh, for this amazing gift that empowers us to live a life that is pleasing in your sight. Father Yahweh, we surrender our worries, we surrender our fears and our doubts to you. We choose to walk with you. We choose to trust your timing. We choose to believe that you are fighting for us even when we can't see it. As we leave this place, may your peace, love, and strength go with us. Empower us to live out the truths we have heard today, and may our lives be pleasing to you. Once again, Father Yahweh, we thank you. We bring back all the glory and praise to your wonderful and powerful name. And we ask all these things through your Son's name, our Savior, Yahshua Messiah. Hallelujah. Everyone say hallelujah. Hallelujah. Let's go ahead and raise our hands and receive the blessings from Almighty Father Yahweh. Yavareka ka Yahweh viyishmereka, Yair Yahweh paneveleka vikunika, Yesa Yahweh paneveleka viyesem leka shalom. May Yahweh bless you and keep you. May Yahweh make shine His face on you, be gracious to you. May Yahweh lift up His face unto you and give you peace. Happy Sabbath, everyone. Hallelujah.